Mayang hapon, welcome ta sa itong Istoryang Legal, ang programa nga meant to guide us all in understanding the law and our rights relevant to our day-to-day lives. Ako si Richmond Dinayon from the Public Information Division. Og ako si Renji Chato, gikan sa City Legal Department. Karon nga bulan kalegal atong gi-celebrate ang Labor Month. Yes, importante kay ning topic karon partner no kay daghan kay mga pangutana Yes. kabahin sa katungod sa atong mga mamumuo kay Sa mga trabahante. kay kasagaran sa itong mga empleyado daghay mga balaod nga usay ba na bang nagduwa-duwa sila kung sakto ba ning ilang gihimo labi na sa itong mga employers kung sakto pa pud ni pud ang ilang ipangbuhat mas maayo na mag-guidean ta. Yes. So kaligal kung karong hapuna natay bisita nga mo ay Yes. muhatag sa ato og giya about aning balaod mga katungod sa itong tagsa-tagsa nga workplace. O nga atong episode karon kay ang paghisgot sa atong Presidential Decree number 442 o mas naila nga Labor Code of the Philippines. Wala kita magpadayon partner ato sa ning pamintal-awon unsa kini og para sa asa kini PD 442. Sa matag trabaho adunay katungod ang matag empleyado nga mapanalipdan, respetuhon ug tratuhon nga patas. Mao kini ang tumong sa Presidential Decree number 442 o mas nailhan nga the Labor Code of the Philippines. Gipermahan ni atong 1974, ang Labor Code nagsilbing pundasyon sa labor laws sa nasod. Kini naglatid sa mga katungod ug obligasyon sa mga empleyado ug employers aron masiguro ang hustong relasyon sa trabahoan. Ubos nini nga balaod gipanalipdan ang mga trabahante pinaagi sa hustong sweldo, luwas nga lugar sa trabaho, benepisyo, regular nga oras sa trabaho ug proteksyon batok sa abusadong pagtratar. Ang Labor Code usab naghisgot bahin sa hiring ug termination, leave benefits, overtime pay, labor unions ug settlement sa labor disputes. Importante kini aron mapadayon ang kaayuhan sa mga trabahante ug kalig-on sa mga negosyo ug organisasyon. Busa isip empleyado o employer, importante nga masabtan ang katungod o responsibilidad ubos sa balaod. Kay ang usa ka patas ug makatawhanong trabahoan nagsugod sa kahibalo ug pagtuman sa labor laws. Sa karong higayuna, makauban nato si Attorney Lam Sigfred Maquinano gikan sa SP Office of the City Councilor, Mr. Attorney Glenn Karampatana. Mayong hapon, Attorney. Good afternoon, attorney. May hapon, Sir Richmond. May hapon, Ma'am Rain. Salamat kay attorney no, sa pagdawat sa atong imbitasyon kay si attorney. Busy Busy po jud biya siya. kay sila pero nahatag gid og oras ug panahon si attorney aron malandagan Magiyahan ta, jud ta sa patagaan pud mga ta og balaod. giya about sa balaod sa PD 442. Una attorney no, unsa may giday ni PD 442? Unsa Labor may naaaning labor code? First of all, no, salamat Sir Richmond, Ma'am Rain sa paghatag sa akong opportunity nga ma-explaining PD 442 sa katawan sa Butuan. PD 442 medyo wala kay tay idea ani kung numbers lang atong isulti, Yes. no? Correct. Mao jud. But PD 442 is actually commonly known as the Labor Code of the Philippines. Kaning Labor Code of the Philippines gipromulgate ni former President Ferdinand Marcos Sr. adtong May 1, 1974. That is why we celebrate our Labor Day sa May 1 and we are actually celebrating the Labor Month for the month of May. Now, kung mangutana ta, unsa ning PD 442, isa ni siya ka set of rules and laws nga nagahatag sa ato guidance sa ato ang labor standards o labor relations. Unsa may naadiri ang balaod kung unsa ta magpasweldo, magtanggal, mag-hire og mga empleyado. Basically, tanan balaod sa pag-handle sa ato ang employer ug employee relationship na aning balaura. Naapod ani nga balaod pod nga importante nato may baw-an diri nato makita kung ginaun sa pagprotekta sa atong state, atong estado ang mga Empleyado. labor force nato. So diri nga balaod if ever naagyoy kalibog sa pag-translate or sa pag-interpret or sa pag-enforce sa labor law, ginasulti lang gid diri nga balaod nga always nato protektahan ang labor. So mao na ang ginatawag nga construction in favor of labor. Alright. Unsa mo pud atong pasabot ani construction of favor of labor, Attorney? Kanang unsa man ang mga situation nato ni siya makita Nga matawag nga nga matawag in favor of labor.
first of all, no, dili lang ni construction. Construction og labor, di ba? So, construction, pasabot ana, ang pagsabot. Ang pagsabot na to sa balaod, dapat in favor sa labor permanente. So, kung naay mga sitwasyon nga musugat sa ato nga makapangutan na ta, kung saan man nato pag-interpret ang balaod ani? Pwede man ni nato dapigan ang employer, pwede po nato dapigan ang employee. Kung maabot ganita sa mga ingana nga sitwasyon, sa employee kita pirmi mo dapig. Mao na ang ginasulti sa Favor of construction in favor of law. So ibig sabihin, ang kaning PD 442 gidesign gini siya para protect. aron maprotektahan nato ang mga mamumuo, Mga empleyado. mahatagan pud og katinawan may tungod sa ilang mga katungod. Yes, sir. Okay. Attorney, pwede ba nato ma-explain kung unsay mga klase-klase nga employment? Kay naman tayo gigingon nga kanang COS. pagsudi mo COS, na uban na Casual. regular na ka, casual. Okay. First of all, no, kailangan lang nato i-differentiate sa kung unsa ka nga empleyado. Okay. Ang under ra gid aning PD 442 or the Labor Code of the Philippines are the workers working in the private sector. So kita mga trabahante sa gobyerno dili ta under ani kay naatay separate nga balaod under ta sa CSC rules. Okay. So kailangan lang nato na iklaro. Okay. Now, balik ta, sa private sectors, adunay klase-klaseng mga empleyado nga gi-separate sa ato ang labor code. First, syempre are the regular employees. Yes. Kinsa maning mga regular employees? Ang mga regular employees are workers who perform functions which are necessary and desirable sa operations sa kumpanya. So may pasabot aning necessary and desirable. Simple lang, if wala ka, dili mo dagan ang kumpanya. For example, in a fast food chain, dili mahitabo nga magtukod kag fast food chain kung wa kay cook. Kay unsa man imong i-serve. So kanang cook is considered gina siya as regular employee. Now, ato lang ning tanggalon nga stereotype no nga ang regular employee kay after 6 months pa or after 1 year pa, pwede gid ka ma-regular employee Dahil- since day one. If imuhang trabaho is necessary and desirable to the operations of the company. So, kanus aman nimo abot ning mga 6 months, 1 year, mao ni siya ang mga other types of employment. The second type of employment is the casual employees. Kaning casual employees, mao ning mga empleyado nga gi-hire but their services are not necessary and desirable for the company. Unsay pasabot? Maski wala sila, mudagan ang operation sa kumpanya. Their presence is merely incidental to the operation of the company. So, unsa maning incidental? Kana bitong, for example, naa kay sawmill, 'di ba, na ay makina. Ang operator sa makina, syempre necessary and desirable na siya. Kay if wala na siya, dili gid mudagan ang kumpanya. Now, what will happen if maguba na siya nga makinarya? Okay na. Oo. So, we will need to hire a mekaniko. Kanang mekaniko, necessary and desirable ba na siya sa pagdagan sa kumpanya? Most definitely not. Kay, maski pag walay mekaniko, mudagan man ang kumpanya. Kaso lang, for that specific instance nga naguba ang makinarya, kailangan na to og mekaniko. So, mao ni siya ang ginatawag nga casual employees. Again, this is a disclaimer. Dili ni parehas sa casual sa nasa government. Oo. So, everything from here on forwards, ang atong ginahisgutan is from the private sectors Private lang. employment. Kaya basig ma-misinterpret sa atong mga naminaw, no? Basig natay naminaw po din nga from government Nga sectors. casual. Casual. Di ba? Kay usually, madungog nato na nga term sa gobyerno. Yes. But this is a different type of casual employee. So, balik ta. Pag casual, wala na ba'y posibilidad mahimog regular? Definitely na. If mulampas na gani ka sa imong casual employment for 1 year, then pasabot ana regular employee na ka. Ngano man, ginabawal sa gobyerno sa balaod nga mulapas ang imuhang pagka-casual employee for more than a year. Kaya yun sa may pasabot ani. Dugay na gug ka diha. So, basic necessary and desirable siguro ni imuhang posisyon. Kay if incidental lang, pwede raman ta na ka mawala diha dayon. Anong nilampas pa man kag 1 year. So gibuhat sa balaod ni nga limitation para dili pod ma-circumvent ang law nga magsige ra kag ingon nga casual ka in reality one day ka regular gid ka. Now unsa pay laing klase?
natay ginatawag nga seasonal o project-based employees. Kani sila, ang ilang mga trabaho is necessary and desirable. Kaso, naatay fixed term sa ilahang mga trabaho. For example, if harvester ka, dili man for for all of the time during the year na kay trabaho kay syempre seasonal man na ang pag-harvest. So if ting season sa pag-harvest, trabahante ka diya, regular seasonal ka. But if walay bunga di unsa man imuhang i-harvest, so wala kay trabaho. Mao nang ginatawag nga seasonal. Naputay project base. Asa man nato ni kasagaran makita ng project base? Nani siya sa mga construction projects. So naratay specific na naipabuhat sa ato nga building, while gabuhat ta sa building, under ta sa makonsider ta as regular. For example, panday ko, saan mo paghimo sa building kung may panday, di ba? So, necessary and desirable ka. But you are limited to the terms of the project. Kung kanusa mag-end ang project, mag-end na po din mong employment. Lastly is the probationary status. Mao ni mga probationary employees. Kaning probationary employees, mao ni sila ang murag ginatawag na to nga trial basis sa pwede ka mag-hire og employee, testingan sa nimo if kaya ba niya iyang trabaho. But this is only limited to 6 months. After 6 months, dapat mag-decide na ka if nakapasar ba siya sa imong standards or wala. Kaya kung wala, dapat i-end na nimo yung employment. Dili na ka pwede mag-extend nga permira ka probationary. Na unsa may kailangan matiman-an when it comes to probationary status. Once mag-hire ka og probationary employee, dapat nakasaad na gid sa contract daan nga probationary sa siya. Unya nakabutang gid pud sa contract unsa nga criterias ang need niya ipasar before mahimo siya regular employee. Kay kung dili ni nimo ma-specify siyang contract, then automatic from day one regular na siya. Dapat judicial. Okay. Pero sa imong gi-explain ganina, attorney, sa klase-klase nga mga employment status, no? Magkalahi po ilang mga mandatory benefit ani or kanibatanan is unsa po ilang mga benefits pod sa kada usa? For most, no, pare-pareha ra sila benefits. Like, mandatory man ginang SSS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig. Dili kita pwede nga, dili mo hatag ana sa isa ka empleyado. Ma-regular man or Ma-regular casual? man or casual or contract of service. No. Except sa contract of service. Okay. Kaning contract of service, dili man guni sila mga empleyado. Mao nang wala. Again, this is for the private sector. Wala sila. Mao nang wala na ko siya gi-appeal sa type of employees. Kinsa maning mga contract of service. Mao ni atong ginatawag nga mga pakyawan. Murag gi-hire bitaw nato sila for a specific purpose, pero dili kita ang mag-control unsaon nila pag achieve ana nga specific purpose. Okay. For example, nag-hire ta og set of workers para buhaton natong balay. Naghatag-ratag design, but Sila na ang pagbuhat ana, pag-achieve ana nga design, dili na to sila pwede butan kay independent contractors man ni sila. So sila'y magbuot unsaon as long as maabot nila ang intended nimo nga design. So mao ni sila ang mga contract of service which are wala na siya sa employee-employer relationship. So balik ta, aside sa contract of service, tanan empleyado mandatory tong SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Magkatalo lang gina sila sa security of tenure, which ma-explain siguro na to unya kung malawom-lawom na tong istorya. Yes, attorney. So mao na siya ang pinaka dakong benepisyo nga mahatag sa mga regular employees. So, muna, no? Kaning mga mandatory benefits, Yes, dapat na makuha gini sa tanan mga klase sa unsa pa imong employment Regular, status mga gawas casual. lang sa COS. Again, no, private sector Private atong sector isgutan atong dili ni isgot. siya sa government kay dapat tay COS nga term, pero COS in terms sa private sector kay sa explain pa ni attorney, separate jud siya. walay employer-employee relationship. So dili sila pwede pod mo claim anang mga mandatory benefits. Yes, for sa ila dapat sila ang mukuha na. Muhatag ana. Okay, Kanang mura man ilang sila og intentional. kanang mahulog sila og murag consultant, no? Kay murag Yes. oo, murag okay, independent consultants man But sila. ang ilahang work is kanang contractor gid sila na sila need i-achieve nga goal nga ihatag sa principal. Yes. Sa balaod ba attorney sa PD 442 na ba'y naka-specify dito kung unsay nga level sa mga sweldo Oo, nga unsay to dapat wage. na makuha sa atuang mga empleyado or nagdepende ta sa minimum wage?
Mao na ang kuano, mao na ang kasagaran nga reklamo nga madawatan sa ato ang gobyerno kay kanang uban feel nila supervisor na sila, entitled sila to higher salary which is understandable no kay dugay na kay ka. But sa balaod sa pagkakaron ang gihatag ra gid is minimum wage ra gyud. So kung bahala nag-manager ka, kung nagsweldo kag 475 a day, compliant na gid na sa balaod. Maski pag gamay ra kay na sa imuhang paminaw kay manager ka, but dili man siya under sa minimum wage. So mao ra gid na ang gihatag sa balaod sa pagkakaron. I don't know kung ilahaning usabon, but when it comes to the giving of salary, wala tay kanang brackets. So minimum wage ra gid ang gihatag sa ato sa pagkakaron. Unlike sa gobyerno, di ba, nga natay salary grades. Sa private sector wala. Minimum ko na kita. Bali discretion na bali sa private employer, Yes. attorney. Kung kwartahan ang kumpanya, Oo. Yes. they can afford na Mas na taas siya ang bracket. sweldo. Like for example, kung si Kaligal is manager, ang iyang level, mga 50 mil ang iyang sweldo kada bulan, no? Ang supervisor, 45. May nga nana siguro. Kung kana, discretion na sa company. Kung yes. kaya nila na Depende sa mapasweldo. kasing-kasing gina sa Oo. employer, Pero sir. nakoy question na attorney. Mhm. If ever ni kontrata ka sa trabaho pero wala siya nag-follow sa minimum wage, pwede ba nako na siya Pwede ba tamo reklamo? Pwede ba Reklamo? nako i-reklamo? Yes, kay dili man na siya pwede nga the contract is I-under. illegal in the first place. Kaya nga nung maghatag man kag sweldo nga under sa minimum wage. So pwede gid gyapon na nimo ireklamo. In fact, daghan kayo na nga papirmahon sila kontrata nga below minimum wage. Okay, But ang attorney kay ang uban man good mo hire sila empleyado. For example, itong imong giingon sa ako ganina nga murag probationary sa ang ihatag nila nga sweldo dili sa katong Under minimum Under wage. sa minimum Under pa wage. sa minimum Oo. wage. Unya, minimum na ka after ka Makapasar ma-absorb na na, sa ilang after 6 standards. months. Pwede ba na attorney? kanang imong ginastorya sir, kuha na siya kanang apprenticeship na siya. Lahi ang apprenticeship sa probationary. Ang apprentice is dili gid pud noong ka empleyado. Apprentice ka murag observe ka, ga practice ka diha. Market training. Training ka. So basically dili pa ka mo under sa minimum wage kay di pa man ka empleyado, murag nagpractice pa ka ba. Kana ginahimo po na nga loophole sa uban employer. But you know, if the employee is already performing duties which are necessary and desirable, or kanang klaro na magid kayo nga dapat ang apprentice na mentor, pero gatrabaho siya diha, wala siya mentor, so dili na gid, most probably di na gid na siya apprentice. O depende na sa sitwasyon. Depende gid sa sitwasyon, sir. Alright, okay. So, ingon si attorney apprentice. Apprentice. Kada ba attorney na ba'y kinahanglang kontrata na? Dapat klaro ba na dito sa contract? Yes, dapat klaro na sa contract kay dapat i-specify gid nimo nga you are not hiring him. Kay apprenticeship pa man na siya. Murag naa siya diha for observation, for practice, tapos if ever nga kuan maganahan ka sa iya sa iyang performance, then you have to hire him as your employee na gyud. Ay attorney, similar ba na siya sa paid internship? Lahi po na siyang internship like sa eskwelahan. Oo. Mm, Kada ba? di- Eskwelahan oo. mo pa sabot? Oo, internship. Eskwelahan? Kanang paid internship. Kasagaran na ng paid internship, naman gunay memorandum of agreement na nga okay. sa between the parties nga internship ra gid na siya. Basically dili pud na salaries ang ilang ginadawat, allowances Incentive lang na only, siya. oo. Oo. Thank you, Alright. attorney. Okay. Sa isgutanan pod sa overtime attorney. Kay kani ka mo gini usahay kanang Daghan jud concern og mga kayo. concerns. Labi for example kung security guard ka, 'di ba ang atong working hour dapat 8 in a day is 8 hours. 8 What hours. if Yes. og ang duty nimo as security guard is 12 12. hours? Kung 12 hours ang imuhang duty as security guard, ang normal man good working hours for an employee as provided by the labor code is only 8 hours. Kung mulampas na kag 8 hours, definitely entitled na ka for overtime Overtime pay. So kaning mga overtime pay na to, not only for security guards but to all employees nga mulampas og 8 hours. Syempre na yung mga exception ani, managerial employees, dili na sila entitled to overtime pay, but mga rank and file employees entitled to overtime pay pag mulampas na kag 8 hours. So naapod tay night shift differential nga ginatawag aside from overtime. Kaning night shift differential, magsugod ni siya from 10 p.m. to
6 a.m. So kung nagtrabaho ka ana nga mga period sa night shift, naa kay additional pay. Mm. Pero pananitan, attorney, kung gabi imong trabaho, na ba't na maka-avail ba ka ng differential ba term nila, ana? Night shift differential. Yes, night shift maka-avail gi ka differential, na from 10 p.m. to 6 a.m. But 10 p.m., 6 regardless of the nature of imo trabaho, attorney, for example, nurse ka. Yes, pag ang kasag depende man na siya na may government nurse na ay kuan na ay private nurse. Ang nurses manggod is lahi ang kuan treatment sa ilaha sa balaod kay naa sila'y dapat ang nurse for municipalities or cities nga mo abot og pila to. Wait lang. 1 million ang population tapos or ang hospital nila is na capacity of 100 beds. Ang nurse is 8 hours lagi dapat na ilang duty for 5 days. So 8 hours for 5 days, pwede na nimo i-extend to 6 days, so 48 hours per week. Kanang kung kadto lagi 100 ang imong capacity or 1 million ang population inhabitants sa municipality or city. So most probably sulod ang butuan diha nga mga hospital. Kana sila ang ilahang work after sa 48 hour, subject na siya to 30% nga overtime pay. So, lahi ang treatment sa work sa nurse kay. Kapoy ba kay ni sila. So kabalo man ta nga na sila panggabi. So, aside ana, subject to 30% overtime pay ang after sa 48 hour nila nga mga duty. Alright. Okay, kani attorney, kay for example, gamay ni siya nga kumpanya, no, gamay ra iyang empleyado, and then ang isa ka empleyado niingon siya nga, "Sir, basin pwede matagaan nami og overtime." Nga ningon ang employer nga di sa ko makahatag og overtime sa inyo kay gamay ra man ta ni nga kumpanya. Valid ba ang gusto sa empleyado nga matagaan siya og overtime pay? Yes, valid. Kay tanan empleyado, pag once imong gitrabahoan, mao nang ginatawag nga a fair day's wage for a fair day's labor. So kung unsa imong gitrabahoan, dapat na ginay kaakibat nga sweldo. But for nag-isgot na lamang gitag mga gagmay nga kuan no, kumpanya. So ang exemption na nila is for example, less than 10 lang imong employees. Pwede ka dili mo hatag og holiday premiums kanang kung walay trabaho sa holiday, Dili wala double pay. Walay double pay. naa sila'y kung mo trabaho ka, na kay sweldo, but wala kay extra 100% on regular holidays. Tapos kung di po ka mo trabaho, wala po kay sweldo. Mo nang gitawag na no work, no pay. Yes. For example, attorney si Ana, no, nagtrabaho niya siya sa mall for 8 months na as contractual. Nga girenew na pod siya. Entitled na ba siya nga manahimong regular nga ang iyang trabaho is ano man gyud? Kanang necessary And desirable. So, number 1 na to nga criteria na napasar na, no? 8 months. So, kung renew na po siya, di ba, ningon ko ganina, walay probationary or walay casual status nga dapat mo lampas og 1 year. Ang probationary status is only for 6 months. Casual status is only for a year. So, most probably, necessary and desirable ni siya, regular na gidapat ang treatment ani sa iyaha. Okay. And naaputay balaod, naaputay kuan jurisprudence no sa Supreme Court na repeated rehirings tantamounts to the necessary and desirable status of an employee. Kaya nga nung magsige magkag-rehire kung dili o renew if dili din na siya kinahanglan. But you know this is case to case basis gyapon. Kay for example, as I've said, naputay project employees. So nag-end na ihang term niya, wala pa man nahuman ang project. So i-renew sa gid na siya, taman mahuman lang ang project. But if after sa project renew na pud siya maski way project, then ipatrabaho sa lain, then regular na gid siguro na siya. Okay. Kung ang sweldo sa empleyado attorney, kasi kasagaran mo po niyang concern nila, perminti malate, usay maabtag 2 ka buwan, 3 ka buwan, kani ba attorney sa may gingon nato sa labor code bahin sa oras sa pag-release atong sweldo? As a labor code, naagid tay kuan nga dapat ma-releasean gitag sweldo within a month. So ginakuan ganina, gina-encourage ganina nga at least twice a month. So kung delayed na kayo yung sweldo, pwede na gid ka mo reklamo og non-payment of salaries. Maski pag
existing pa inyong employer-employee relationship, kung 3 months nakawala giswelduhan, pwede nagi ka mo reklamo sa NLRC, for example. Kay dili na magpugong sa imuha nga empleyado pa kanya ireklamo nimo imong employer. Mao na yan timan-an pod sa mga tao ha. Dili pasabot nga empleyado pa ka, dili na nimo pwede ireklamo imong employer. Pwede gina nimo siya ireklamo. Kay kaning pagreklamo pod sa mga non-payment of salaries, overtime, namangod po ni siya limit. So dapat mareklamo ra nimo ni sila within 3 years sa pagwala siya paghatag sa prescription. imuha. Yes. So dapat ireklamo gid dapat dayon nimo. Dili na ka maghulat kay mawala na siya. Okay, basin ba unyag mahadlok siya kay mainitan, Oo. unya after 5 years na na-realize partner ganingon siya nga murag lahi naman ni gay abusaran naman ko nya nireklamo siya sa NLRC, yan it happened that was 5 years ago. Agay attorney dili na siya Lahi po na ang pagtanggal. For illegal dismissal, 4 years na siya. 4 years. pero katong istorya na to gay nga Katong dugay ka na mga- Sa permit ka sweldo. dugay Yes, dirisan. o kana mga sweldo, mga overtime, dapat mareklamo na nimo within 3 years. 3 years Alright. sa moment nga wala Wala kang gihatag hatagan. ang sweldo, wala okay. gihatag ang overtime, wala gihatag ang night shift, ang holiday tanan. Tanan money claims arising from the employer-employee relationship. Pangalita, attorney, kung na-aksidente ang usa ka empleyado sa construction, nga ningon ang kumpanya nga, oy, dili na mo na obligasyon, di na mo na kaakuhan. Kung kinsa giday dapat na kaakuhan, attorney, daw na batay ahensya sa gobyerno nga pwede po maduulan sa itong mga empleyado in terms of na-disgrasya siya during sa ilang trabaho? Yes, no? Basically, ang main responsibility sa employer is to pay his share of your SSS. Kaya ang SSS gid ang muhatag og kanang benefits anang mga nadisgrasya sa risk. work. Kung wala na ihatag ang employer ana, unsa may ihatag sa SSS? So dapat kana number 1 gahatag gid ang employer sa SSS. Now, sa second nimo nga question Sir Richmond, naabatay kaduulan nga government agency ana, naatay Employees Compensation Commission, ECC. Under gyapon na siya sa Department of Labor and Employment. Diya ka pwede makapangayo og hinabang, assistance. Kung kanang sa nadisgrasya ka while working, in line of work, ang pagkadisgrasya nimo. So, napo na sila yung mga benefits nga pwede mahatag sa itong mga empleyado. Okay, so pananglit attorney, dili siya maghatag sa SSS. So ang employer jud ang liable sa Yes, not only civilly but criminally. Kay Kung wala remit ang Oo, employer. Pwede na to na sila file a criminal case ana. According sa SSS law, which is lahi pod nga. Yes, Lahi pod siya nga attorney. kuan. Palitan, attorney, ko ang empleyado, pwersahan, nagipapirma og resignation letter bisan dili niya gusto. Yes. Unsa may legal ani nga base, unsa may pwede na to mahimo ani or unsa pwede niya buhaton? Well, no, number 1, resignation should always be voluntary. So kung gipugos ka, there is no valid resignation. Pasabot ana naatay actual or illegal constructive dismissal. Duha na siya ka dismissal kanang kaning pagpapirma si mong pugos, mahulog na siya sa constructive dismissal. Unsa man ning constructive dismissal? Muhimo ang employer og sitwasyon nga mahimo ng impossible, unreasonable ug unlikely ang imong pagpadayon og trabaho sa iyaha. So may example sa ani, pugson kag pa-resign. So unreasonable naman na siya, nganong pugson mo kog pa-resign? Okay, banta-bantaan ka. 'Di ba? Nga kung di ka mo resign, pailan Pilitan ka. kagkawat or mga ana. So ana unreasonable na siya. So unlikely or impossible kanang mo ingon ng nagkalit ang employer nga i-assign ta ka sa Palawan. Layo na kayo na. Ang imuhang kuanan nga ang imuhang applyan nga job is here sa Butuan. I-assign nagkalit Palawan, ginsa may ganahan dito. Well, subject to the consent of the employee. Kay kung mugo pud siya, then dili na siya constructive dismissal. But if within the region medyo kuanonon pa na siya, istoryahonon pa na siya, depende sa sitwasyon. So, unsa pa may unlikely nga mga kuan, bawasan imong sweldo. For example, anad ka nga nagtrabaho kag 30,000 per month ang imuhang sweldo niya, gikalit rag 15,000 per month. Magpadayon pa ka?
Di ba? Mukalit ra sila ingon. Well, aside sa diminution of benefits na, isa na siya ka indication nga kunong ginapahawa ta na ka. ikaw Kinikwa. lang Nagparamdam resign. na. Oo, Oo. nagparamdam na. So, mo na siya ang ginatawag nga constructive dismissal. Okay. Attorney, kanina ni-mention ka nga more ka ng sa sweldo niyo ba? More demotion na sa imong sweldo. Like, for example, sa una, 15,000, himo ang 7,500. Na ako'y case na doon na sa isa empleyado, sa isa katindahan. Tungod kay hinay ilang kita, nadaghan man siya empleyado, iya sanggi half day ang iya mga empleyado. So, ang pag half day, imbis sa una 5,000, himo ng 2,500. Pwede ba na? Legal ba na siya, attorney, nga Kung kuan sa man ni siya, decision? depende man gud ni siya kay naa man gud tay mga valid pod nga kuan kanang mga sitwasyon nga magbutang tag ingana kanang scheme ba. Oo. Kana kay wala man gibawasan actually ang sweldo, gibawasan ang hours of work, Pero gibawasan ang sweldo. pero wala sila nagtrabaho sa 'di ba half day lang po ilang trabaho. half day ra po yung trabaho. So, lalisunon pagid na siya kay kung makita pod nga losing na gid ang Company, business oo, oo. pwede ganina niya isara niya mawala na lang ang mga but that is a concept no nga kailangan ginato iagi og meticulous nga pag scrutinize kay basic pog ibuhat-buhat ra day niya to nga crisis kunuhay siya pero wala di ay. So evidence based gyapon na siya kanang mga ingana nga sitwasyon. So naatay mga sitwasyon manggod nga just and authorize ang ato ang pagtanggal sa usa ka empleyado. So kinahanglan po nato na siya Sa mapod ni attorney itong mga grounds for termination, pwede ba ko tanggalon basta-basta? Or unsa po yung mga grounds for termination kasagaran gyud, Okay. attorney? So before ta mo adto sa grounds for termination no, kanus ama nato ni sila pwede gamiton sab. As I've said, ang regular employees kay naa na sila security of tenure. Ang security of tenure gihatag na sa atoa not only sa labor code but in our constitution itself. So unsay pasabot aning security of tenure? Dili pwede nga ang regular employees basta-basta na lang tanggalon sa employer. Although siya ang employer, dili ingana kadako ang iyahang pagbuot nga for example, mumata lang kanya, pil lang nimo nga tanggalon ang imong isa ka empleyado. Do ikaw ang tagiya, dili na nimo pwede buhaton, especially to regular employees. Pwede ra kamo tanggal og isa ka empleyado nga regular according to security of tenure if naa kay just or authorized causes. Ang just causes mao ni siya ang mga causes nga ang naisala ang Ang empleyado. Ang authorized causes is mao ning mga sitwasyon nga walay sala ang empleyado but pwede gyapon mo tanggal si employer. Ay sa isahon na to ni unsa man ang mga just causes sa labor code. First is the serious misconduct or willful disobedience of the employee. So kung kahit nagigulo nga for example ang iyang trabaho is to deliver parcels, Yawa na unya, deliver. di gyud mo deliver kay kapuyan daw siya kay ulan daw ana. Surely willful disobedience na. Unsa man ang pasabutan ng willful, dapat iyahang pagbuot nga Na dili di gid siya siya gusto. mutuman. Pero kung dili pud iyahang pagbuot, for example, bagyo, dili man gid siya katabok, Or panalitan, guba yung motor. guba iyang motor. So dili gid pud na siya willful. Ato ang i-consider gyapon atong humanitarian consideration ana. Nga unsaon man pud na niya nga wala man gyud. Alang baktason niya. Oo. Baktason niya ang parcel dito spianing. Oo. So, mo na siya. Yes. Next is gross and habitual neglect of the employee of his duties. Dapat magsabay ni ang gross and habitual. Pwede na ay gross pero kaisa ra, so subject to warning ra na siya. Pero dapat habitual gyud. For example, unsa may Permanente common na. unsa may common permanente na habitual. Absent. Absent, absent. late, kana. Grabe na nimo ang warning, permanente man. So, pwede na gina siya ma-subject for termination. Okay. Next is fraud or willful breach of the trust given to you by your employer. Kadispal ko. Dispalko, cashier, imuhang trabaho.
Mo ni mo gi-remit ang sakto. Or imong gigamitan kay naay para sa Gigamit sa niabot. nimo. Oo nya, imo sa gihulaman kay para ibalik. Tapos wala mo gibalik. Ariana. Kaya mo ibalik. Maski pag imong gibalik, actually, kung imuhang ikuan ang technical sense gyud, Kawat na siya. naay parcel niabot. Imong gigamit ang Kwarta kwarta sa kaha. kahera. Oh. Wa kay Ibayad pananghid. nimo, wa ka na lang hid. Giuli ra gud nimo pero nasakpan man ka. So kuan gyapon na siya. Fraud. Kanang willful breach of the trust gyapon na siya kay dapat di gid na nimo hilabtan Hilabtan. ang kaha. Unless og mananghid ka sa imong amo. Unless ug manangit Sugot ka. na siya. Kumo, sir, ako sa hulman ang Oo, 50, mananghid sir. ka. Kay, ako ibayad og tubig. Tapos kung manangit mo i-chat na lang. Para Para na may na ebidensya. ebidensya. Oo. Kaya if ever balikan mo. Nisugot Nisugot si sir. Oo. Okay. Last is commission of offenses or criminal acts against the employer. Siyempre no? Dapat tanggalon gid na kay what if gisumbag ka kay nasuko sa imuha. Or gipitlok ka. Gipitlok ka. Gikawatan ka. So kana siya. Hapit Mao ka na siya. maligsan. Hapit ka maligsan. Driver ka, ibangga ka kay nagbuwag sila sa iyang uyab. Oo. Di ba? Tabla-tabla na ta, sir. Ana. So kana siya, pwede gina nimo tanggalon. And mao na siya ang just causes. Now, move on ta to authorized causes. As I've said, diri walay sala ang empleyado. Nalanggi mga sitwasyon nga nag-cause sa employer to kuan kanang Terminate. magbawas og tao. Example ani is installation of labor saving devices. Unsa man ni? Kana bitawng sa planta. For example, na ay ang sa una trabaho nimo mag-alsa ka og kahoy from point A to point B. Nya what if nakapalit man si employer og conveyor belt na ibutang na lang nimo ang kahoy dito sa A, moabot na siya sa B. Oh. So kuan gina siya valid na siya nga tanggalo na gito nimo tong katong Tao. karga kay wala naman siya kuan na may Pulos. conveyor belt Oo. Pero dapat bayaran gyapon nimo siya og separation pay. Ay. Tapos duha ni siya ka requirement. First is magpadala ka og notice sa empleyado and sa DOLE nga tanggalo na nimo siya at least 1 month before sa termination date. And second is payment of separation pay of equivalent to 1 month of salary or 1 month of salary per year of service, whichever is higher. For example, 6 months pa ka, nagtrabaho, tas natanggal ka, dapat bayaran ka 1 month salary. Pero if 3 years na ka nagtrabaho, pagtanggal sa imo, dapat bayaran ka 3 months worth of salary. Kay 1 month per year of salary man. Ang next ani is ang redundancy. Mao-mao ra gyapon ni siya sa labor saving devices. Kaso kanang for example, nag-hire ka og duha ka tig-deliver og parcel. Nya kaya ra man day sa isa nga i-deliver tanan. So kaning isa redundant na siya kanang medyo nag-incur pod og losses ang employer ba kay gabayad siya for services nga pwede ra man tana Ang isa. Kaya ra function sa sa isa. Mm-mm. Pwede gyapon ni siya gamiton as ground for termination so long as wala pud nimo ni siya gihimo og rason lang para matanggal lang nagyapon ni siya criteria. So number 1 ana is dapat walay discrimination ana. Requirement ani parehas lang gyapon notice o payment of separation pay. Ang next kuan is retrenchment. Kaning retrenchment maumao ni siya sa giingon ni Sir Richmond Gaina. In cases nga murag incur na og losses ang company, serious losses, and kailangan niya magbawas og expenses, pwede ka magtanggal og tao. Provided nga magpadala ka og notice sa ilaha a month before og magbayad kag separation pay. Same or gihapon din siya. Yes, but sa retrenchment, pwede ta gamay-gamayan na to ang atong separation pay. Mahimo na lang siya 1/2 of your salary per year of service. So dili na siya 1 month sa retrenchment. Lastly is the closure or cessation of business. Kani tanggal gid tanan empleyado kay magsara naman. Magsira naman. Mag-declare na sila og bankruptcy. Bankruptcy. But you have to prove nga nawala losses gyud ka. Wala na siya. Kay kung wala ka nag-losses, kailangan nimo magbayad og separation pay. Ah. Pero if
kanang wala na gid, wala na, di na kaya, kana, if ma-prove nimo, magpadala kag notice, pwede na kadili magbayad og separation pay. So, mao ni siya ang mga authorized causes. Nay other causes ani like masakit. If hazardous na sa iyang self o sa iyang co-employees, for example, contagious iyang sakit. Or, for example, maski dili contagious, kung magpadayon siya trabaho, ikamatay niya, pwede na nimo tanggalon ng employee. Maski siya ang dili mo ingon nga, kanang mo ingon siya ba, Gusto pa kaya siya pa nako, magtrabaho, pero oo. kaya, kuan manggod ka ng, nakita mo sa medical certificate nga, ikamatay niya ang kuan, pagpadayon ng trabaho. So, pwede na mo siya tanggalon. Kaya di siya fit to work. Kaya di na siya fit to work. Pero what if, attorney, maingon siya nga, sige lang, kaya pa man ako. Pwede ba maingon ang kumpanya, sige, mahatag mi si mag-waiver, kung sa may tabusin mo, wala may labot. Oo. Yes, kay Pwede ba na? Ang atuan nino kay ang pwede man pagtanggal. Ah, Pero most definitely, pwede po na nimo siya ipadayon. If dili hazardous sa iyahang co-workers, Mga kauban. ang iyang kuan. Pero sakto ka sir, muhatag siya og waiver nga walay tulubagon ang kumpanya. Sa imuha Event pagkuan naman ka. sa siya. But this is for kuan lang pud nga. Kanang again, we have to take into consideration nga basig mo ingon siya kaya niya mo pirma siya waiver pero gulay na gid kayo siya. Then ikaw as employer dili po na nimo I-allow. i-allow. Kay naamang kay kuan. kaya di ba siya, di po siya efficient na sa iyang Yes. trabaho. Aside ana, klaro naman gid nga di niya kaya. Maski pag nag-waiver siya, it's still negligence on your part. Nganong imuha gyapon na siyang gipatrabaho. Pwede gyapon ka manubag ana. Alright. Okay? Sir, kung si Junjun, habal-habal driver siya, ang yan, sideline siya o kanang helper sa usa ka vulcanizing shop. Karon, human sa usa ka tuig, kalit siya giingnan nga, ayaw nagsulod kay nanay bag-ong trabahante. Wala siya notice og separation pay. Sakto ba na siya, sir? Well, ato asang ikuano kung unsa man nga klase ang iyahang pag-helper. Kung helper lang gid siya, kung mudagan ang vulcanizing shop maski wala siya, then as I've said, pwede siya ma-consider as contract of service nga or casual nga tabang-tabang lang. Pero if lilampas na siya 1 year, then empleyado na siya. So dili na siya pwede tanggalon nga walay notice, walay separation pay. Kinilampas naman siya 1 year. So sige, as I've said, walay casual nga mulampas og 1 year dapat. Pero kung wala pa'y 1 year, tapos nagtabang-tabang lang siya, nga mudagan ang vulcanizing shop, maski wala siya, then pwede ra gid na siya nga matanggal kay help ko naman po siya, ka sideline naman po siya. So, napansin ako sa PD 442 na ay length of service. For example, kung 1 year ka, makonsider naging ka nga regular employee. Yes. Nga, for example, tingin ni attorney, helper. Considering nga 1 year na siya, so entitled na siya for separation pay After 1 year. after 1 year. Yes. So, pero kung weeks lang, months lang, consider lang ka nga more alalay lang. Kung baga, Incidental lang. Incidental lang ka. Yes, casual lang ka. lang imong employment. okay. I see. Sige, at least klaro. Nagi din na sa imong length of service. And napod sa nature sa imong work. Okay. If ang imong work is Necessary, incidental lang, casual ka. But as I've said, if mulampas na kag 1 year, although muingon sila nga incidental lang, ma-considered na gid ka as regular Regular. employee. O kani, attorney kay kasagaran mo gini concern sa atong mga empleyado pod labi na kung ting-ulan, bagyo. Kay ang atong PIO magpost magid na og suspension of classes sa Yes. government. Nya karon maingon din sila nga kami di ay dili ba pod may mga Waterproof. waterproof no nga Superhero. o superhero nga dili pod may Yes. magpag-cancel og trabaho. Unsay imong thought about ana attorney? It depends no kung unsa nga notice ang gipadala sa executive kay under man ta sa executive sa chief government. executive tanan. So basically kang mayor. Kung i-announce nga appeal ang private sectors nga walay work, then most probably Automatically, dapat wala wala na siya work. work. But if government sector wala gid tay mahimo. Kay as I've said, lahi ang gapadagan sa government sector o sa private sector. Pero
pumoingon si mayor nga private and public sectors ang walay trabaho, then appeal ta. Dili ta waterproof ana nga kuan ang mga private. Pero ito maglaro na ang kaning suspension sa government is aligned din siya sa CSC guidelines. Yes. Pero kaning sa private sector, naanay sa DOLE. Mhm. Oo, 'di ba? Ang pag-suspend sa work. Pag-suspend sa Oo. So discretion na ni sa mga employers. Sa private employer. Yes, discretion in a way, but if moingon si mayor nga i-cancel I-appeal gid ang ang private, then wala sila mahimo, i-cancel gid nila. Pero discretion nila kung magpatrabaho sila or tagaan nila og choice ang empleyado. Kung motrabaho ka, double pay ka ana, nanay mga nga consideration. Okay. For example, kung si Marlon sir is a delivery rider, karon pugson gid siya sa employer nga mo trabaho bisan og grabe na gid ka ulan, gabaha na, and then gainan siya sa employer nga dili kinahanglan gid ka mag-deliver today. Tapos wala siya ni sulod. Wala siya ni sulod. Kinibalibad siya kay dili gid pwede sir kay delikado jud sa amo dili gid siya kagawas. Pwede ba nga mobalibad ang empleyado kung peligro na gid ang kinabuhi? Yes, pwede gid kayo. Kay naaman pud tay ginaingon nga lawful orders lang pud ta na ang isugo sa tua. Kana siya, though lawful, kuan man gud siya gahatag na siya risk not only to your motor but to your life. Kay basig what if maanod ka sa baha? Oo. Kinsa mo mo dawat og parcel while gabaha? Dili bitaw. Kana siya dili nato na maingon nga willful disobedience. Kay though kuan ka, disobey ka sa imong employer, dili man pud na siya willful, Oo, dili man na nimo tungod lang pagbuot sa imo. o naamang gid siya underlying reason. So kita mga employers ato apong humuk-humukan atong heart. Kay dili man na mga makina atong mga empleyado nga tanan nato sugo dapat sundo nila. Okay. Sir, kung na empleyado nga permi ginasingkahan sa iyong supervisor or sa iyong manager in front of the customers or kung dili ginasingkahan siya in front of sa iyong mga Oo, kaubanan. daghang tao. O daghang tao. Abil pa ni siya sa humane conditions of work nga giingon sa labor code. Well, it depends, sir, no? If ang pagsingka is kanang in line sa work, like walay pag-insulto nga kanang dili bitaw unreasonable, but Mga po siya kay example ana sir kanang mingon nga. Lisa unsa man ni imong trabaho? Sarap man ni imong font ana. yes, kana moingon kung ingana, do Pero kumingon siya nga makaingon ta nga wala kay utok lang gani. Tanan imo gibuhat dili mo. Wala magdili ka mag So mo nang ginaingon no nga usahay kung depende ka nang ingno na kagwalay utok kada adlaw. Kana. So mahimo na siya inhumane. kanang Na- bulok. Oh, bulok. Oo. Kasi may nga pwede naman kunin mo istoryahon, ma'am. And then if wala gid nakuha na kong work, kanang wala gid nako nakuha ang imong gusto nga criteria, Oh. pwede ko nimo padalag formal memo nganong imuha manggig kong bulok-bulokon ana. So mahimo na siya unreasonable, unlikely ang pag-continue nimo to work. Kisa may ganahan mo trabaho anang bulok-bulokon nga kada adlaw. Kada adlaw. So basig mahulog na siya constructive dismissal. Based on depending on the evidence kay dapat napo kay ebidensya nga gina insulto gid po ka kada adlaw. Kay you know the court would only appreciate complaints nga nay evidence. What if moingon ka nga gina-insulto ko kada adlaw niya tanan tao sa opisina moingon nga wala man na siya gina-insulto kada adlaw. So it depends Feel lang on niya. Feel lang Feel lang niya. niya. Oh. But most probably if tinuod no nga mura-murahon ka, insultuhon ka, then that would fall into constructive dismissal. If mapatunayan nimo. Attorney, na-mention man nimo ang constructive o illegal. Unsa man ang illegal dismissal, attorney? Actually, constructive dismissal is also a form of illegal dismissal. Naatay duha ka klase nga illegal dismissal, actual and constructive. Ang actual illegal dismissal kanining gitanggal gyud. Wala na siya mga pasikot-sikot. Walay pasikot-sikot pa. Wala nagpadungog-dungog, wala. Giiniingon ang kuan nga tanggal na ka. Kanus ama ni mahitabo. Sa illegal dismissal manggod natay sa pag-dismiss sa isa ka empleyado, natay ginatawag nga due process. Sa labor code duha na sila. Substantive and procedural. For the substantive due process, mao ni dapat ang ma-check nato kung magtanggal ta og empleyado. Unsa man ning substantive due process? Dapat naatay just
or authorized cause. Kato akong mention Mention. gaina. If walay just or authorized cause, then most probably illegal Illegal ang pag-dismiss sa imuha. Diha mo sulod ang security of tenure. Eh di ka pwede tanggalon nga walay just and authorized cause. Now, what if na ay just and authorized cause? Pwede ba mo tanggal ra diretso ang employer sa empleyado? Dili gyapon. Natay ginatawag nga procedural due process. Naagya po'y proseso ang pagtanggal. Unsa man ni siya nga proseso? Ginatawag na to ni siya as twin notice rule. First is magpadala ka og notice to explain og imuhang i-hearing ang empleyado about sa reklamo sa iyaha. Kung nahulog dito sa just causes. Kung authorized cause, mao ni ang atong ginatawag ani nga notice katutong notice sa dole og notice sa iya a month before. Kaning twin notice rule mo sulod ra ni siya sa just causes. Kato bitong naisala ang empleyado. Pa-explain ni mo, nagaani mog time mo explain, tapos imuhang imbestigahan. After ana, if nagisala, the second notice would follow, which is the grounds for termination o ang findings nimo sa investigation. So naagi na dapat pirmi ang duha. If wala ang duha, walay illegal dismissal kay na may just or authorized cause. But entitled gihapon ang empleyado to nominal damages. Ngano man kay wala man nimo gi-follow, gitanggal man gyapon nimo siya diretso. Wala nimo siya tagai og procedural due process. So bahalag walay illegal dismissal, entitled gihapon ka to nominal damages. Okay. Since kita sa 13-month pay attorney, kinsa lagi pwede ang makadawat og 13-month pay sa balaod? Tanan empleyado, no? Pwede makadawat gig 13-month pay. Maski pag wala tani abot og 1 year, dapat na kay proportionate 13th-month pay. So, maski pag moingon sila nga, 2 months man ka, wala kay 13th-month pay. Na kay 13th-month pay, proportionate nga dili lang. lang full bali. Dili na siya full. Na siya formula, which is di na ko ma-explain kay mao man ang nag-abogado ko no kay. Basta kay kuan na siya. Usually, ang imuhang 13th month pay is ang imuha ng income for the year divided by 12. So, kung pila ra imong income kanang 2 months, i-divided by 12 na siya. So, Mara, gamay ra imong gina siya, pero naagi hapon. Dapat Pero kani ba siya attorney is ay hatag gini siya by December, end of sa month, or namang ubang company nga nahibal-an ako nga murag sa monthly nila idugang silang sweldo ang 13 month Yes, pay. pwede ra gid po na siya sir. Pwede na na. ganang gina-aggregate nila ilang 13th month pay nga. Dapat ang imuhang sweldo buta na to 475 lang. Gihimo nila og 550 pero wala na kay 13th month pay. Gi-add on na dito. Gikuha na nila, gi-staggered na nila ang 13th month pay for the year. Pwede Okay. ra di ayos siya. Sige. Incorporate. Attorney, for example si Kaligal no ni ano sa siya, wa siya ni duty kay nang bago siyang nanganak. Yes. Karon, pag panganak niya, nibalik siya sa work pero wala na siya dawata. Ma-consider ba na siya nga legal ba na ang iyahang pag attorney? Pagka-dismiss. Ka-dismiss. Well, no, tanan empleyado nga babae is entitled to maternity leave. So kung naka-maternity leave ka, considered ka as on leave, on official leave. So kung leave ka, wala gig ka natanggalan na sa trabaho. On leave lang ka. Now, pagbalik nimo, kung di ka dawaton, then dismissed ka. Illegal. Illegally dismissed na ka. Kay on leave man ka, nganong wa naman ka gidawat pagbalik. Which is dapat mag-resume raman ka sa imong work. Kaya wa magi ka natanggal there in the first place. So, tanan ni siya, tanan babae. Regardless of employment status, regardless of civil status. Basing mo ingon sila, di ka entitled to maternity leave kay dili mga kaminyo sa nakabuntis sa imuha. Ana, dili na siya kuan. Mag-work ra ng ingana sa paternity leave. Ang paternity leave kung ang imong kabit imong nabuntisan, mo-file kag paternity leave, di na siya pwede. Okay. So dapat katug yung dapat legal. minyo. Itong legal. Oo. Attorney, pwede ba daw pugson ang empleyado nga mo duty sa iyang rest day? Kung mo duty siya, pila dapat ang dugang bayad? Compensation. Yes, pwede siya pugson if mapatunayan sa employer nga need gid kayo ang Kinahanglan jud iyahang ng service. presence, ang service ana nga adlaw. If mo duty siya, na siya mura siyang makonsider nga nag-duty siya on special holidays. So na siya 30% nga kuan Extra. add-on sa iyahang rest day. Tawag ana nato is rest day premium. Kung empleyado daw,
attorney, wala daw na rehistro sa SSS ug PhilHealth bisan regular na unsay liability sa employer. As I've said, SSS and PhilHealth, no? As Oo. I've said, dili lang ni siya civil. Kay, pwede man civil, kay kailangan magina nila i-remit ang kwarta, napoy kriminal. Kay ang non-remittance is a criminal aspect. Nga naman, willful ni mo nga wala gi-remit, do kabalo ka na nga na kay responsibilidad, kay that is for the insurance of your employee. Tapos willful ni mo nga gina-withhold. Kay gigamit nimo kwarta. Kaya gigamit nimong kwarta, pwede gina sila mapriso, ana. Kaya na imprisonment nga kan. Pero kung dili sala ni employer kay na siya tao nga mag in charge ana, katura ang mapriso or apil ang employer. Naman kay ginatawag no nga joint and several liability. So kung mapatunayan gid pod nga Baka napoy negligence sa employer kay wala siya check. So pwede siya mapanagot. Pero depinsa pod niya kung grabe Dami pod siya in day mo charge. tago. Oo. Maayo day kay mo tago si in charge nga. Ilad-ilad lang pod si employer. Kaya So naman, ano man ko. naman taga-tagaan siya mga fake nga vouchers ana. So Mm. dili pod nato panaguton si employer. Alright, okay. For example, sir, ang sa ka-utility worker o sa private company, no? Gipasign siya og blank papel sa HR pagsugod niya og trabaho. Safe ba ni para sa empleyado o ngano? Dili gyud nga. Ma'am, ayog yung pirma or sir kung kinsa man ka nangutana. Ayog yung pirma og blanco. Kay dili man na siya like pwede ginagamiton. What if utang to ang gipapirmahan sa imo ha, ma'am? So ayaw gid mo pirma. Kay dapat sa isa ka kontrata na agid ang one element is consent. Consent. How do you consent to something you don't know? Yes. Kung wa ka kabalo, sir, ma'am, ayaw na lang gyud pirma. So, ana lang, kung naipapirmahan sa imo, na Babasa blanco, sa ayaw jud. gid og pirma. Yes. Pangutanan lang gid ko unsa gid mo gipirmahan. Pabasa sa jud. What if attorney no read no write in Yes. town o Okay. English gid kayo ang nadiha no nga makadugo gid sa kuan ilong. Kanigid siya, ma'am, sir, if lapagan mo kontrata nga English, kasagaran pag ginanino, gagmay kayong letters. Oo. nga, Tuyoon taas, gyud. Tuyoon. Tapos moingon nga pirma dayon, ayaw mo pirma dayon. Ipabasa sa jud. Pwede man na ninyo pwede gid mo mukuan, mo demand nga i-translate nig Bisaya. Or pwede dalhon ko ni sa abogado, magpa-explain ko, mo ato mo public attorney's office, ana, or any abogado nga kailan Pwede ninyo. sa illegal. Pwede mo ato sa City Legal, lagi mo na og commitment si Ma'am Rain. Magpa-explain mo kay dili mo pwede mo basa og mo pirma og kontrata nga wala mo ka sabot. Yes, attorney. Kay although in the future pwede man gid mo patunayan nga Wala jud ka wala jud ka kasabot, but moagi pa kag kaso. Hasol na kaayo. Hasol. Di ba? So in the ma-avoid ta na nimo nga problem na in the first place kung wala ka ni pirma Yes. blanco na kontrata. Kaya Yes, basig sir. 100 na or unsa ba? Ginutang na ka dito sa mga lending. Or basta gibutan dito nga ikaw ang mobayad sa utang sa kumpanya. No, nga sa imong sweldo kwaon. Lagi sa imong Katinga sweldo na lang ka kwaon, nga wala kay tingala lang sweldo. ka. All right. Okay, kani attorney is that kung what if og ni trabaho ka nagingnan lang kang verbal lang imuhang inyong agreement, valid ba na siya or kinahanglan gid na gid may kontrata nga permahan? Kanino, dili lang ni siya kuan sa labor contracts, but all contracts dili man gid necessary nga written. written. You can okay. enter into contracts verbal. Yes. Ang problema lang gid ana is lisod i-prove. Yes. Yes. But if for example, ningon siya nga hayron ta ka nga kuan, balik ta sa vulcanizing, hayron ta ka nga tig-operate aning vulcanizing shop. Nakita na kadiya sa mga tao for pila ka years nga gatrabaho gid kadiya nga vulcanizing shop. Tapos gitanggal ra kag kalit. Pag abot ninyo sa NLRC niingon nga dili man ako na empleyado, wala man may kontrata. Oo. But you know, nakita na gid na siya diha nga gatrabaho siya. So most probably nagin mo ikasabutan nga gipatrabaho gid na nimo siya diha. Kay imuha ng property, imuha ng makina nganong ga-operate siya ana. So imuha gid na siyang gi-hire. So if mapatunayan nimo nga although verbal ra ang inyong Na-witness kontrata, nimo. na-witness nimo, dili gid siya necessary and dili required nga Written naay ang kontrata para ma-prove nimo nga empleyado ka. Pero Okay. encourage lang attorney Encourage no? lang. Nga isulat jud dapat. Yes. Okay. For fair and transparency attorney, ang ubang empleyado man gud makadawat og sweldo nga walay payslip.
obligado ba ang employer nga mag-release gyud og payslip? Katungod po na sa empleyado no nga mangayog payslip kay what if gipang minusan na din na ninyo siya. Kuan. Masya ka ba? Oo. As I've said gay na bawal mag-withhold og Sweldo. sweldo sa empleyado. So nagbutang ka rin tingala ang employee nga nganong 475 man akong adlaw niya nga akong hinlo Kay 100 300 naman. 100 na lang. Oo. Oh, gipang minusan na din nimong utang sa silingan, wala ta kabalo. Bawal na siya. So unsaon man ang way para makabalo ang employee nga mao gid niya ang sweldo through a payslip. So required gid na siya. Okay. Attorney, kano sa to maingon nga naay discrimination sulod sa workplace? Sabi na, for example, bayot ang empleyado o niya murag di siya gusto ipatapad sa mga lalaki kay basin magunsa-unsa siya didto ma-consider ba na siyang discrimination? Kana siya klaro na gid kay na siya nga discrimination no. Oo. Kay ilahi nimo siya bangko. Oo, ilahi naman siya bangko separate mo siya sa mga lalaki. Grabe na pud na siya. Murag kana mao na ang prime example of discrimination. Ang discrimination man god is ibutang kag situation nga ma-feel nimo nga lahi ang treatment sa imuha tungod sa usa ka butang nga naa ka unsa man na imong religion, imong sex, imuhang preference sa butang natog preference nimo sa political affiliations nimo ingana which is part Imong of your itsura. imong itsura. Mm. So kana daghan kag tato dili ka ibutang Ay, sa oo. front desk kay daghan kag tato. So you know that is still discrimination. Natay separate nga balaod ana, daghan tag balaod nga ga discriminate og discrimination. Pero actually, attorney, discrimination again na pag hiring pa lang ganyan with pleasing personality. Oh, what if strict ako? Di ba? Kaya dapat itsuraan good ka. Oo. What if maldita ko? Di na ko Oo. ninyo i-hire. Oo. Discrimination Yan na. na. Well, kuan man na siya, no? Kanang namong putay ginatawag nga Prefer. kanang management prerogative ba nga. Dili lang mapuntanan katungod, no? Gihatag sa mga empleyado. Naapoy katungod ang mga employer. Mupili og ilahang gusto. But, dili pod moabot sa point. Pero kung na- ibutan dito, attorney, nga bawal ang bayot or Kana. mga LGBTQ Yes. That's Kana, discrimination. klaro gid na siya nga discrimination. Ah. Common victims ani no kay ang members nato sa atong LGBTQ plus community but aside na ang mga babae Yes. like dili i-hire kay buntis dili na Kana, pwede oo. dili na pwede kay mo yung ka dili na ko i-hire kay buntis Or na anak. Kay anakan ka. I-promote kay basing mga anak. ana Mm. do prerogative nimo nga dili siya pilion kay ikaw man ang employer pero if mo kaso manggali tog discrimination ang nag-file mapatunayan po nimo dapat nga na kay reasonable criteria nganong dili siya imong gipili dili kay tungod lang kay buntis siya or babae siya ana. Sir, for example, ako na-feel na ko nga I am na ako'y discrimination. Inara mo, feel gid ako ba nga mo na di may discrimination kasi siya man nagipili instead ako. Yes. Unsay mga certain criteria nga makaingon ko nga na ako'y kaso, na ako'y laban, ani. So Na may mag-isip mga elements ana ba? sa kwan man gud no sa pagkakaroon atong gisgutan is ang labor code man. So Ah. mag-stick ta kung unsa ang nasa labor code kung na-feel nimo nga discriminated na ka wala na siya certain elements to kuan dapat ma-feel lang nimo sa constructive dismissal Na na dili part fair. inhumane, unlikely na ang imong pagtrabaho o unbearable na ang imong pagtrabaho. Mm. So kung ma-feel gina nimo nga grabe naman ni nga for example 20 years na ko diha tas nisulod 6 months pa niya tungod kay bayot ko. Siya ang na-promote. Oo, Na ang wa ko baguhin na-promote. noon. 2 months pa lang, na-promote na. 2 months pa lang tungod kay bayot ko or tumboy ko or babae ko mas preferred to niya ang kuan. So kana unbearable lagi na kinsa may ganahan magpadayon og trabaho ngay nga ana. Nga ikaw perminti suguon. Ikaw permanente sugo. Ikaw perminti makitaan. Unya, dahil naniguwang na nakas kumpanya, ang ubang nga bag-o na promote na nimo ng manager, ikaw pabilin na gyapon kasi mga posisyon. Yes, mo I gani think it's time na gid na nga mo reklamo na gid siguro Mo ka reklamo ana. na gid ka. Oo. Wala ko ga-encourage sa inyo nga magreklamo mo ha kay basig after ani dagan na kay ta. But you know, I am just telling you your rights nga kung feel gid nimo unbearable, ayaw lang po kay mo pag inuhi ha. Kanang basig nakasab-an mo kaisa. Nga mo ingon na ba unbearable na dili po na siya kuan kanang you have to kuan pod weigh things ba nga
unbearable na bagid ka niyang ginahimo sa ako. If makaingon jud ka nga, it's within yourself manggod kay ikaw ang witness sa kung giabusaran ba gid ka or wala. So kung makaingon gid ka, abuso na magid niyang ilang ginahimo sa ako. So for example, attorney, unsa may angay buhaton sa empleyado kung ginadaog-daog ka sa office, ikaw na lang gid perminti makitaan nga kani nga trabaho nga namon tanay pwede masugo pero ikaw gid perminti suguon pero mahadlok ka kay basin mahadlok ka nga moreklamo kay basin tanggalon ka unsa may angay nga buhaton. Well, no, first dili gi ka mahadlok. Mm. Kay wala jud kay mahimo. If mahadlok ka, dili man pud ko pwede mo ingon nga mo reklamo ka didto sa NLRC kay most probably tao ra pud na ang employer mo retaliate gina sa imuha. But you have to stand up for what is right. Dapat mo kuang gig ka nga insakto man ang ako ang rason nga mo reklamo ko. Kay if mahadlok ra ka, wala man jud kay way mahimo unsa man kay dili ka pwede mo reklamo kay nahadlok ka. So ang first gini mo himuon is undangi gid ang kahadlok. Stand up for what is right. Kay walay may tabo kung magsigi kag kahadlok, forever ka daog-daogon na ng imuhang employer or imuhang mga Supervisors. o or na may grievance committee ning mga kumpanya, pwede nimo na i-try. Like let's be civil ba? HR. Magpadala ka og grievance sa HR or kinsa inyong grievance committee. If if wala, labinag ka nang sagaran na ang supervisor may stricto. Ang tagiya di ay walay problema sa imo. So magpadala ka og grievance to the proper HR or sa tagiya mismo. If mahadlo ka mag-file og kuan. So I think that is the better solution. Kaya basig istoryahan ay pa mo ba? Dili Okay. na kailangan magkaso-kaso. Alright. Salamat kay attorney ha kay Thank murag you. nagkadugay Yes. nagkalalo mga tuang discussion kay Nalingaw daghan yung gyud mga kaayo yung mga examples. examples no. Nagkadagko na po ako Nagkadagko singot sa ako. kulba sa inyong mga pangutana sa ako Pero attorney last na lang kung adunay labor complaint atong ordinaryong trabahantes butuan asa sila moduol og unsay angay buhaton. Yes, no, good afternoon sa inyo ha. I hope namoy nahibalan, na learn sa amo ang istorya karon, istoryang legal. If namoy mga problema sa inyuhang pagpanrabaho, namoy problema sa inyong mga employer, daghan gigitag pwede duulan nga mga ahensya sa gobyerno. Number 1 na ato ang Department of Labor and Employment. If gusto mo mag-file og reklamo nga formal, pwede mo moadto sa NLRC, National Labor Relations Commission, sa NCMB. But I suggest diretso na mo sa NLRC kay when it arises from the employer-employee relationship, NLRC man ang maghawid ana or dole. Anytime mudawat na sila og clients, ayaw mo kahadlok, maski pag kuan pa existing pa inyong employment, pwede ra gid mo mangayog advice sa ilaha. Pwede po mo mangayog advice sa Public Attorney's Office or ingon si Ma'am Rain, nahatag na siya commitment sa City Legal. If dili ka nang, if gadwa-duha pa mo ba, if naabagid mo right or wala, then better mo konsulta sa mo before mo reklamo. Or pwede ragin mo adto aning mga opisina ha, dili lang para magreklamo, para mangayo lag advice. Muhatag ragin na sila advice sa inyo ha. Alright, thank you so much Attorney Thank you Lam so sa imong much, oras. Attorney. Sa gikaingon na, 'di ba, partner gi-commit na magin inyo sa inyong opisina no, yes, sa City Legal yes. Office. Kung natay mga legal consultation, kung dili yes, nato we offer kaya to- no, gawas sa Public Attorney's Office, natay City Legal, City Legal Office na Office. diri sa City Hall Nag-offer sa mi second og- floor. Ga-offer sila og Free legal advice. Yes. So kung namoy mga kung mo kalibog gusto ninyo og magpa-advise mo sa mga abogado, libre ang ato ang City Yes, Legal libre Office jud na kayo. kana nga Open serbisyo. jud na siya. Pero unsaon nila pag-avail na kaligal? Moadto sa inyong Mo-visit lang opisina. sila sa office and then mag-sign lang sila og form. Tapos na day assign nga Yes, abogado. na-assign nga lawyer. Oh, sa anytime. Anytime. Basta 8 to 5. Yes, Di lang po ba yan working 5? hours. Oh, working hours. Kaya Working basin ba, hours. dili Kasi pwede kaya sila mag-visit attorney out og alas 7 sa gabi. Basta 8 to 5. Yes. Okay? Okay, thank you so much, Attorney Lam. Before Attorney Lam. we wrap up, kung namoy mga pangutana, bahin sa PD 442, katong wala na to na pangutana, na-discuss na mo ni Attorney Lam, kung napo may mga additional nga mga pangutana na inyong gitago-tago diha, you may send your questions
directly to the official Facebook page of the City Legal Department. I-message lang sila sa Butuan City Legal Department ilang Facebook page o sure nga naay mo tubag sa inyo Yes. ang opisina Sure nga legal, naay mo no? tubag. Okay, that's all for this week's episode sa Action Legal. Salamat ka Diaw, Attorney Lam sa imong panahon ug sa Thank you, pagpaambit sa imong Attorney kahibalo ug sa atong viewers sa imong pagpaminaw karon lawa sa sunod nga episode sa Istoryang Legal. Atong tikyon ang mga balaod para sa mga katungod sa atong mga kababaihan sa dakbayan o sa komunidad. Muna atong isgutan next week. Atong hisgutan next week, kaligal would be marriage. Marriage. Mo din atong isgutan ang Balaod sa kasal. Kasal. Og that's all for today's episode. Salamat sa inyong tanan og Salamat. advance happy weekend. Og thank you so Happy much. Summer vacation. Bye-bye. Thank you.